Katulad ni Senator Ping Lacson, medyo nalulungkot ako sa mga pahayag niya. Magandang hapon po mga Ginoo. Ako po si Atty. Charlie Pascual, isa po akong Notary Public sa lungsod ng Las Piñas. Kayo po ay nandito ngayon sa aking harap. Meron po kayong daladalang dokumento na pinamagatang pinagsamang sinumpang salaysay. Kinukumpirma niyo po ito. Tatawagin ko po lahat ng mga pangalan na nandito sa pinagsamang sinumpang salaysay. Itataas niyo po ang kamay niyo kung sino kayo po ito. Tama po. Sino po si Mr. Bernard Itube? Mr. Roosevelt M. Waupan. Si Mr. Benny S. Bulontate. Si Mr. Johnny A. Buduan. Si Mr. Rodante P. Ordilio. Si Mr. Rene Boy O. Julian. Si Mr. Christopher P. Esquivel. Mr. George O. Villalon Jr. Si Mr. Romeo Romel O. Bobares. Si Mr. Gil N. Natividad Jr. Si Mr. Anselmo Taberto. Si Mr. Joel G. Cadyao. Si Mr. Romel C. Galapon. Si Mr. Cecilio S. Laroder. Si Mr. Bernard A. Gumbal. Si Mr. Crisani L. Dado. Si Mr. Fidel N. Corpus. At panghuli po si Mr. Walter N. Banansal. Meron po dito mga government ID na inyo pong sinumite kasama po ng salaysay na ito. Kinukumpirma niyo po ba ito mga ID na ito? Inyong binigay. Tama po. Kayo po ang lahat nagbigay nito. Okay. Tatanungin ko po kayo. May mga nakapirma po sa mga pangalang binanggit ko sa taas po ito. Tatanungin ko po kayo. Ito ba'y pirma po ninyo? Okay. Bernard Tube, pirma po? Okay. Roosevelt Waupan, pirma po ninyo? Yes, sir. Okay. Benny Bulotante, pirma po ninyo? Johnny Buduan, pirma po? Rodante Orbilio, pirma po ninyo? Okay. Rene Boy Julian, pirma po ito? Okay. Christopher Esquivel, pirma mo po ito? George Villalon, pirma mo po ito? Junior. Romeo Romel Robares, pirma mo po ito? Okay. Gil Natividad Jr., pirma mo po ito? Anselmo Taberto, pirma mo po ito? Walter Mananansal, pirma mo po? Okay. Jolie Cadyao, pirma mo po? Romel C. Galapon, pirma mo po? Yes, sir. Cecilio Laroder Jr., pirma mo po ito? Bernard Gumbal, pirma mo po ito? Okay. Crisani Dado, pirma mo po Yes, ito? po. Fidel Corpus, pirma mo po ito? Ito po ay pinagsamang sinumpang salaysay. Kinukumpirma niyo po ba na inyong mga salaysay ang nakapaloob dito sa dokumentong ito? Yes. Kusang loob niyo po ba itong binigay, itong salaysay na ito? May tumakot po ba sa inyo? May pumwersa? May pinangako po ba sa inyong gantimpala o pera? Kinukumpirma niyo po ang mga pirma niyo rito? Maraming salamat po. Bang sinabi ninyo, dahil ito po ay ayon na rin sa palasyo or sa isang interview din po ng press officer na si Attorney Claire Castro sa isang channel din po, no, na sinabi niyo po ba na isang pagkakamali na nailagay po ang pangalan ni Representative Laila De Lima sa affidavit po ng ating mga Marines? Ay, hindi po totoo yun, no? Medyo malayo yung kanilang interpretation doon sa aking sinagot sa isang interview. Dahil number one, yung si now Congresswoman Laila De Lima ay positibo nilang sinasabi na nakita nila na tumanggap nga. Pero inamin ko naman na yung pagkakamali ay yung naisama ang pangalan niya sa listahan ng mga Congress members, no? Dapat nandun siya sa subtopic na ICC operations dahil ang tingin ko ay doon siya na involved sa ICC operations, pero dahil nga miyembro siya ng Kongreso naisama yung pangalan niya doon sa mga listahan, no? Her name was lumped into the list of members of Congress na sa ngayon naman ay miyembro na siya ng Kongreso. So if anyone claims that is a mistake, that is an innocuous mistake. The substance is that nakatanggap naman talaga siya. Mm. Attorney, walang iniwan to, no? Doon sa sitwasyon naman
kung saan pinangalanan ng isang Senator Erwin Tulfo na kung saan ang pangalan niya di umano nung tumanggap din ng pera at diniliberan ng pera ng mga sundalong ito ay congressman pa lang ang isang Senator Erwin Tulfo. Oo, pero nabigyan kasi siya nung congressman pa lang siya, no? At nung senador na siya ay nabigyan din kasi. Oh, okay. So from congressman to senator, meron. Oo. At Kaya meron nandun po yung nandun po yung konting nuance, saan po siya ilalagay, sa senador ba or congressman. Kaya yung pangalan niya nasa listahan ng congressman, pero nandun din siya sa listahan ng mga senador. Kasi nabigyan nga siya noong congressman pa lang siya at nabigyan siya noong senador na siya. Attorney And then- Levy, no? Kuya. Yeah, Attorney Levy, before we go into the nitty-gritty of the affidavits at saka yung mga claims ng mga affiants, no? Just to get this out of the equation. Kasi nga, katatapos lang po noong confirmation of charges hearing doon sa ICC concerning the charges filed against former President Duterte, no? At sinabi mo sa press con at na-contain nga dyan sa affidavit ninyo yung ICC na bahagi. Have you now filed or sent a copy of that same affidavit to ICC, or merong isang bagong affidavit na yung ICC involvement lang ang nakapaloob, at na-file nyo na rin yan sa Office of the Ombudsman? So ano na po ang estado ng dalawang affidavits at yung sa ICC nga? Oo. Pareho pong affidavit ang ibibigay natin sa ICC at saka sa lahat ng member states, no, ng ICC. Kaya kasalukuyan po ay nagre-reproduce po tayo ng medyo maraming kopya, no, nung kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay, dahil principally gusto naming bigyan ang ICC mismo yung United States, yung US Department of State, Russia, Israel, China, at saka yung iba pang member states nga na marami-rami rin sila. I think 215 o 115 na states po yan. So nagre-reproduce lamang po kami at kailangan din po naming ipa-authenticate yung bawat kopya. Ipapa-authenticate po namin yan sa ating sa Foreign Affairs Department natin dito sa Pilipinas, at saka ipa-confirm din natin sa kanilang legation or missions, no, yung foreign missions ng iba't ibang bansa na nandito sa Pilipinas. Meron po kasing authentication process para yung ibang gobyerno ay i-recognize nila as authentic yung document na ating ibibigay sa kanila. Attorney Levy, aabot ba bago matapos o magdesisyon yung ICC doon sa confirmation hearing? Ay, sorry po, pero yung ginagawa po kasi namin ay independent po sa mga stages na nangyayari sa ICC. Hindi po namin, ako mismo, recently lang ako ina-update ko ang sarili ko, na at kagabi ay nalaman ko nga na may confirmation hearing sa charges pala the past days, etc. So hindi po namin kasi ina-align yung ginagawa namin doon sa nangyayari sa ICC. And I think that is my point, no, na sinasabi nila politicized daw ito, gawa-gawa daw ito ng mga nakalinya kay Duterte. Gusto ko pong linawin na ginagawa natin po ito dahil bilang isang Pilipino ay gusto ko ring protektahan ang sovereignty ng ating bansa, at sa pamamagitan niyan ay lahat ng Pilipino, no, past, present or future leaders of the country will benefit from a legal protection from the invasive, no, or intrusive assertion of jurisdiction ng ICC sa atin, dahil wala na po So, yun po, wala pong panito, walang color politika. Ang intention lang namin dito, dalawa talaga. Una, ilabas yung katotohanan tungkol sa pagnanakaw, at pangalawa, saan pumunta yung ninakaw nilang pera. And by accident, nasabi ng mga dating sundalo na may mga malaking portion pala rin ng pera na dinedeliver nila ay napupunta dito sa sinasabi nilang ICC operation. Kaya naisama lang po itong ICC operations na ito.
Attorney, naiintindihan natin no na okay, walang politika yan, pero yung mga taga-suporta, milyon-milyon na taga-suporta ni PRRD at saka ni Vice President Sara Duterte. Syempre inaasahan niyang detalyeng yan. Lalo't lumilitaw na ultimo yung prosecutors ng ICC bayaran, ultimo yung prosecutors ng ICC ay nakukurap at na tumatanggap ng pera. Ang tanong ngayon, kung alam ko, hindi nyo inahabol yung deadline dahil ayaw nyo mapolitika. Kung sakali yung maisumite na yan, yung sinasabi nyo, authentication, lahat ng proper documentation, ano po magiging bigat nito? Ano magiging timbang nito sa kasong kinakaharap ngayon ni PRRD? Palagay ko po ay magkakaroon ng duda no doon sa kanilang proseso ng pag-iimbestiga. Dahil makikita natin na there was no bona fide investigation na isinagawa dito sa Pilipinas dahil nga nung sinasabi nila kung sino yung mga ini-interview lamang ng mga investigators na ito at ang kasabay niyan ay yung kung sino lang pala ang pinapatawag ni Sunny Trillanes na interviewin nila magpapakita na hindi impartial no yung mga investigators. So it will have an impact on the report of the ICC investigators itself no or themselves. Dahil nga parang in-identify muna nila yung kakasuhan nila bago sila maghanap ng ebidensya. At meron pa rin ho akong if I recall correctly, ay merong mensahe ang ICC prosecutors na nagsosolicit pa ng mga additional na witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Mukha yata very irregular yon no? Dahil bakit nagsampa na sila ng reklamo tapos maghahanap pa sila ng mga ebidensya o saka pa lang sila maghahanap ng ebidensya. So very irregular po ito and I hope the pre-trial chamber of the ICC will be able to look through the allegations of the ICC investigators or the office of the prosecutor no palagay ko merong impact naman ito kung sakali pero I think there is enough time dahil yung decision I think ng ICC pre-trial chamber ay lalabas sa September pa or baka September pa ang start ng kaso kung sakali. So medyo mahaba pa ang panahon para pag-aralan din nila itong isusumite natin sa ilang mga araw lamang na lilipas. Kuyang, you have question? Yes, Attorney Levy, no, setting aside the ICC implication dito sa mga affidavit nito, let's do a deep dive doon sa mismong affidavit at doon sa mga mismong circumstansya ng mga affiants, no, in this case, the former military officers. Kasi nga, imbes na yung laman ng kanilang mga akusasyon ang pinag-uusapan ngayon at sinasabi nga nila na merong plot, no, quote-unquote, isang destabilization. Pero sa tingin natin kasi bilang isang mamamayan, ang kini-question kasi nila kaagad ay yung credibilidad mismo ng mga affiants, no, nang nag-execute ng affidavit, yung credibilidad mo bilang isang abogado, and in fact, pati na po yung credibilidad ng isang obispo na tumistigo at nag-advocate bilang witness doon mismo sa affidavit. Can you walk us through and can you tell us paano ho ba, ano ba yung proseso at paano ba i-determine ng isang hukuman, in this case nga, the ombudsman, kasi nasa ombudsman pa yan, ano ba yung mga merito na dapat nating tingnan at maintindihan? Yun ang problema no dahil may mga opisyal tayo katulad ni Senator Ping Lacson. Medyo nalulungkot ako sa mga pahayag niya dahil kung ikaw ay isang investigador no, you should not only be impartial but should appear impartial no, because the integrity of the process is as important as the result itself of the exercise. Parang meron na siyang prejudgment. Sa aming mga abogado, pagka yung huwes ay nagsasalita na kaagad about credibility, inconsistency, etc., kailangan siyang mag-inhibit o kailangan siyang ipa-inhibit dahil prejudgment yon. At sa practice, yung
credibility ng isang witness ay nasusukat lamang pag nagbigay na siya ng testimonya niya. Dahil kailangan mong obserbahan yung kanyang demeanor, kailangan mong pag-aralan yung mga sagot niya sa mga katanungan mo, yung searching questions. Hindi pa ho nangyayari yan, sinasabi na nilang questionable yung kanilang integrity. At ang basehan lamang nila, di umano, ay yung statement na yung 18 daw ay Marines. Hindi naman po namin claim na yung lahat ng 18 ay Marines. Maliwanag sa kanilang affidavit na 2 ang konektado sa Philippine Army before at 16 lamang ang former Marines. Ngayon, may mga statements din ang Philippine Marine Corps at saka yung Philippine Navy na 4 daw doon sa 16 ay hindi totoong Marines. Tapos naglabas sila ng bagong official statement na 2 daw doon ay hindi official Marines. Totoo naman kasi 2 dating Army at pinapanindigan po namin na 16 ay dating membro ng Philippine Marines. At handa naman kaming ibigay yung kanilang individual na serial number. Ito na nga po, no? Kasi malaking tulong ho sana ang mainstream media para sa pagpapalaganap